Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na iniwan ang langit ng dahil sa pag-ibig. So tungkol sa pag-ibig to mga kapatid. Ang dahil sa pag-ibig, iniwan ang langit. Ano ba tinutukoy natin dito? Mamaya makikita nyo. Simple-simple lang yan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong ang Biblia at New King James Version. Lima na kung babanggitin. Ang paksa po natin mga kapatid, ito po ay merong kaugnayan sa ating Panginoong Sokristo. Yung pamagat natin na iniwan ng langit ng dahil sa pag-ibig ay ating pong tinutukoy dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. Iniwan niya ang langit. Bakit niya iniwan ang langit? Kasi bumaba siya rito sa lupa eh. Nagkatawan tao ang ating Panginoong Sokristo. Bakit? Upang makamit natin ang kaligtasan. Actually, para sa buong sangkatauhan, buong sanlibutan ang purpose nun. Maligtas niya ang sanlibutan. Maligtas saan? Doon sa napipintong kapahamakan, doon sa pending na judgment sa huling paghuhukom. Yan po talaga ang pangunahing layunin kung bakit ang Panginoong Sokristo ay bumaba sa lupa. Hindi bumaba ang Panginoong Sokristo dahil lang sa mga problema natin sa buhay, sa mga material na bagay. Ang pangunahin talaga ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa, ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, nung iwanan ng Panginoon Sokristo ang langit, ayun naiwan niya yan, o ibig sabihin, umalis siya ron dahil sa kanyang pag-ibig. Mamaya makikita natin detalye. Pero bago yun, mga kapatid, nung iwan niya ang langit, mga kapatid, marami siyang sakripisyong dinanas. Alam niyo mga kapatid, yung maraming bayani, di ba, sa iba't ibang lahi ng mga bansa sa mundo, na nagsakripisyo para sa kanilang mga bayan o bansa. Mga dakilang tao sa kasaysayan na naghirap na pighati, itinaya, ibinuwis ang kanilang mga buhay para sa kanilang mga kababayan. Marami yung mga dakilang taong natala sa kasaysayan. Kaya nga may mga bayani. Nagdanas ng iba't ibang mga kahirapan upang maipagtanggol ang kalayaan ng kanilang mga kababayan. Yan popular yan. Sa lahat ng bansa meron yan. So, di lamang sa politika, hindi lamang sa larangan ng gobyerno, maging sa larangan ng pananampalataya at paglilingkod sa kanilang pinaniniwalaang reliyon. Kahit saan reliyon, mga kapatid, may mga martir na tinatawag. Mga naging martir at mga nakaranas ng mga pisikal na kahirapan na maaring masabi natin, no? Yung kanilang pisikal na kahirapan na dinanas, kung ikukumpara natin doon sa kahirapan ng Panginoon Sokristong pisikal din, halimbawa, yung pagkakapako sa krus, ay higit pa. Mukhang mas masahol pa at mukhang mas mahirap ang dinanas ng iba kaysa sa ating Panginoon Sokristo kung sa pisikal natin titingnan. Kung si Kristo, halimbawa, ay namatay sa krus, nakapako sa krus, si Apostol Pedro, ayon sa tradisyonal na kasaysayan, abay hindi lamang siya ipinako sa krus, kundi ipinako pa sa krus ng pabaligtad. Yung ulo niya nasa ilalim, nakapatiwarik. Di ba mas mahirap yun? Ang maraming Kristiyano nung panahon ni Emperor Nero ng Roma, hindi lamang ipinako sa krus, kundi habang nakapako sa krus ay sinilaban ng apoy hanggang sa matupok sa krus. Buhay yun, mga kapatid. May mga Kristiyanong ginawang panuorin, palabas, entertainment ng mga tao doon sa Roma, di ba, sa Coliseum ng Roma, na buhay na nilapa ng mga mababangis na hayop, gaya ng mga leon, tigre, hanggang sa magkalasog-lasog ang kanilang mga katawan, unti-unti silang namatay doon. So, katulad din, mga kapatid, sa record naman ng Biblia, yun, sa kasaysayan yun, hindi po may tatanggi, mga nabanggit ko. Pero sa Biblia man, maraming nausig. Maraming naghirap ng dahil sa pananampalataya. Katulad ng sinasabi rito sa Hebreo. Itong Hebreo, ito yung kapitulo ng pananampalataya. Faith chapter to, di ba? Ang sabi sa Hebreo 11:36, ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Yan ang mga naranasan ng mga Kristiyano.
noong unang siglo, noong panahon na isinulat to. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Yan ang mga naranasan ng mga Kristiyano. Nasa mga yon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. So yan mga kapatid, mga nagdusa yan ng dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Mga nagsakripisyo ng dahil sa pananampalataya. Ngayon naman mga kapatid, ano ngayon ang pagkakaiba ng ginawang sakripisyo ng Panginoon Kristo? Kung sa physical kasi, kung sa physical mga kapatid, talagang maraming nakalamang. Sa physical violence, physical na kahirapan, maraming nakalamang sa ating Panginoon Kristo. Kung physical lang ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang physical mga kapatid ang involved dito. Ano ngayon ang pagkakaiba ng ginawang sakripisyo ni Kristo sa mga ginawa at ginagawang sakripisyo ng mga tao hanggang ngayon? Alam niyo ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba mga kapatid ay yung title natin ngayon. Iniwan ang langit ng dahil sa pag-ibig. Iniwan ng ating Panginoong Hesus ang langit ng dahil sa pag-ibig yan, mga kapatid. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ay bumaba ang Panginoong Kristo mula sa dati niyang maluwalhating kalagayan. Iniwan niya yun. Paano natin nasabi na iniwan ng Panginoong Kristo ang langit ng dahil sa pag-ibig? Tingnan muna natin mga kapatid sa bahaging ito na sinasabi natin na iniwan ang langit. So iniwan ang langit ng dahil sa pag-ibig. Doon muna tayo sa iniwan ang langit. Ang mga tao mga kapatid, sino man, ay hindi naman nanggaling sa langit eh. Ang Panginoong Hesus lang ang nanggaling sa langit. Yung mga bayani na nabanggit natin, hindi naman sila galing sa langit eh. Dito, tagalupa lang yung mga yan, katulad din natin. Si Kristo mga kapatid ay tagalangit at galing sa langit at nagkatawan tao. Ito ang malaking pagkakaiba. Yan ang malaking pagkakaiba. Yung pinanggalingan. Bagamat maaaring masabi natin na wari baga mukhang higit na mahirap sa pisikal na anyo yung naging sakripisyo ng mga tao kumpara kay Kristo, subalit yung mataas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo para maghirap ng hindi rin naman pangkaraniwang hirap ang kanyang dinanas, yung hirap pisikal. Yun ang nagbibigay ng higit na mataas na level na sakripisyo kaysa anumang sakripisyong pisikal ng sino mang tao. Mas mahirap yung dinanas niya mga kapatid. Kasi hindi lang pisikal ang tinitingnan doon. Una sa lahat mga kapatid, ang Panginoong Kristo originally ay nasa kalagayang Diyos, di po ba? Kung nakinig kayo sa lesson ni Brother Boots yung nakaraang Thursday online, itong nakaraan lang, na may pamagat na anyo ng Diyos naging katulad ng tao, ay maliwanag na pinatunayan doon na si Kristo ay Diyos, bagamat hindi siya yung Ama, nasa kalagayang Diyos din siya. Yan ang malaking pagkakaiba ni Kristo sa lahat ng mga taong nagsakripisyo. At kung titingnan pa natin mga kapatid, ang ilang detalye ng kanyang kaluwalhatian, ng pagiging Diyos niya, ay makikita natin ito dito sa ilang mga talata pa ng Biblia. Iniwan ni Jesus ang langit. Tingnan niyo yung kalagayan niya na kaya nasabi natin na mas dakila, mas higit, mas mataas ang level na sakripisyo. Kasi masyadong maluwalhati ang kanyang pinanggalingan para pagdating dito sa lupa hamakin, magsakripisyo, mamatay sa krus, bugbugin, di ba? Tingnan niyo. Dito makikita natin na si Jesus ay mula sa walang hanggan. Walang hanggan ang pinanggalingan niya. Katulad din ng Amang Diyos. Ito mga kapatid, ang sabi rito, ngunit ikaw, Bethlehem, Sephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Propesya yan mga kapatid, na naisulat umigit kumulang mga 700 years, more or less, bago isilang ang Panginoon Kristo.
Yan mga kapatid ang propesya na nagsasaad kung saan isisilang ang Panginoong Kristo. Kaya sabi diyan, ngunit ikaw, Bethlehem. Mula sa kanya lilitaw. Lilitaw ang alin? Lalabas para sa akin ang isang magiging pinuno sa Israel. Pinagmulan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. From everlasting. So katulad din ng Diyos, mula nung walang hanggan. So yun po mga kapatid, nakita natin, no? At ang ikalawang punto pa ng kaluwalhatian ng Panginoon Kristo bilang Diyos na kanyang iniwan yun sa langit at bumaba sa lupa para gumawa lang ng isang sakripisyo para sa atin. Sabi nga rito si Jesus ay meron ng kaluwalhatian bago ang sanlibutan ay nalikha. Meron na siyang glory, mataas na ang kanyang kalagayan bago siya bumaba rito. Ang sabi nga rito sa John 17:5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kaya yan sinasabi natin mga kapatid, yan ang napakalaking pagkakaiba ng mga taong martir at bayani kung ikukumpara kay Kristo. Maaring sa physical, talagang bugbog sarado yung mga tao na torture, 'di ba? Meron pa nga 'di ba na isang Kristiyano na ginawang santo nga ng Iglesia Katolika. Kung totoo ang kwento noon, mga kapatid, nakaranas siya na ilublub siya sa isang balde ng punong-puno ng langgam. Buhay siya noon, ha. Ilublub siya yung nakapatiwarik, una ulo. Si San Lorenzo Ruiz yun. Yun sinasabi ng mga kababayan nating Katoliko. Kung totoo ang kwento nun, mga kapatid, napakahirap nun. Kaya parang halos kalibel na pinako ka sa krus. At marami naman napako sa krus nung panahon ni Nero. Pero eto mga kapatid, iniwan ni Jesus ang maluwalhating kalagayan niya sa langit, na naog sa lupa, nagdusa ng kahirapan, kapigatian, sakit at kamatayan upang tayo ay maligtas. Nakita niya, no? So yan yung pagkakaiwan ng Panginoon Kristo sa langit. At alam niyo ang dahilan, mga kapatid, ng dahil sa pag-ibig. Ito, makikita niyo mga kapatid na nababalot sa pag-ibig ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Isang malawak na konsepto ng pag-ibig ang makikita natin dito. Unang punto natin dito, una sa lahat, pangunahin. Iniwan ni Jesus ang langit, bumaba sa lupa dahil sa pag-ibig. Pauna sa lahat, pag-ibig ng Amang Diyos. Diba? Sa John 3:16 lang. For God so loved the world that He gave His only Son. Diba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag-ibig, diba? Mula sa langit, si Jesus ay bumaba sa lupa upang iligtas ang sangkatauhan. Ito ay dahil sa pag-ibig ng Amang Diyos. Sapagkat ang Amang Diyos ay nag-utos sa Kanya. Ang Amang Diyos ang umibig sa lahat ng mga tao. Sabi nga rito sa unang 1, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin at sinugo ang Kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Parang John 3:16 din yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinugo niya, ibinigay niya, ipinadala niya dito sa lupa, na naog si Kristo sa lupa. Bakit? Para pantubos sa ating kasalanan. Ano ibig sabihin ng pantubos? Imbis na tayo ang parusahan, si Kristo ang pinarusahan. Pero nagganap yan, number 1, dahil sa pag-ibig ng Amang Diyos. At sabi pa rito, kaugnay ng pag-ibig ng Diyos at ng kamatayan ni Kristo, ito pa yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma. Tingnan nyo kung gano'ng kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung natatandaan ninyo ang kwento ng prodigal son, mga kapatid, mababakas natin dito. Sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, ito ebidensya na mahal tayo ng Diyos. Di ba? Ipinakikita na mahal tayo ng Diyos. Ito ang ebidensya, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano niyan pinatutunayan yan? Na noong tayo'y mga makasalanan pa,
si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya ako nabanggit yung parang sa prodigal son. Malayo pa lang yung anak. Hindi pa humihingi ng tawad. Sinalubong na ng kanyang ama. Nakita niyo, di ba? Dahil mahal na mahal siya ng kanyang ama. So, ito mga kapatid, nakikita natin dito na nung tayo ay makasalanan pa, ibig sabihin, bago pa man tayo magsisi at magbago, hindi pa tayo nagbabagong buhay, hindi pa tayo nagsisisi. Minahal na tayo ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, no? Pinatunayan niya yan nung si Kristo ay mamatay sa krus para sa atin. So, pag-ibig din, ang dahilan. So, pag-ibig na ama yan, ha? Pero itong susunod, pag-ibig din ang dahilan kung bakit nagawa ni Jesus. Pag-ibig ng ama yan, ito naman pag-ibig ni Jesus. Kasi, sabi sa inyo kanina, nababalot ng pag-ibig itong paksa natin. Ito susunod mga kapatid, pag-ibig naman ni Jesus. Kaya nagawa ni Jesus na iwan ang kanyang taglay na kaluwalhatian at ng kanyang alipin, nagkatawan tao. Oo, inutusan siya na ama at sumunod siya at ang kanyang pagsunod. Ibig sabihin nun, merong pag-ibig si Jesus sa ama. So ito yung pag-ibig ni Jesus sa ama. Yung kaligtasan na ginawa niya, pagliligtas na ginawa niya at sakripisyo. Iniwan niya ang langit nang dahil iniibig niya yung ama. Kaya siya naging masunurin. Alam niyo yung pag-ibig, may kaugnayan yan sa pagsunod. Ganon din tayo eh. Kung talagang iniibig natin ang Diyos, dapat sumusunod tayo, di ba? Sa kanyang mga utos. Tingnan niyo sa John 6:38. At sabi rito, sapagkat ako'y bumaba, si Jesus ang nagsasalita rito, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Paano pumasok dyan ang pag-ibig, mga kapatid? Bumaba mula sa langit upang gawin ang kalooban ng amang Diyos na nagsugo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay nangangahulugan, sinunod niya kung ano ang nais, kung ano ang utos ng Diyos. At ang pagtupad sa utos ng Diyos ay nangangahulugan na iniibig ni Jesus ang amang Diyos. Sinasabi nga ni Jesus dito sa 15, ugnay natin ito 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, ganun din tayo, no? Example natin ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tayo tumutupad ng utos ni Jesus, nananatili tayo, ibig sabihin, nasasakop tayo ng pag-ibig ni Kristo. At ganun din si Kristo. Sabi nga rito, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama. So, inutusan siya ng kanyang ama at tinupad niya yun. Kaya sabi niya, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sa makatid si Jesus ay nananatili sa pag-ibig ng amang Diyos dahil tinutupad niya ang mga utos ng ama. Example natin yan dapat mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon sa Kristo yan. Pero ang kinukuha natin dito yung pag-ibig ni Jesus sa ama. Yung pangunahing kalooban at utos ng amang Diyos, sinunod. Hindi lang yung pangunahing, lahat ng utos ng Diyos, sinunod ng ating Panginoon sa Kristo. At ang pangunahin dito mga kapatid, ang purpose ay iligtas ni Kristo ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari. Ibigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa mga makasalanan. Tingnan nyo, sa Galatia 1:4. Ito ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung ibig ng Diyos. Sa Galatia 1:4, sabi ni Pablo, na nagbigay ng kanyang sarili, ibig sabihin si Jesus yan, na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Kaya binigay ni Jesus ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. So, pag-ibig yan sa atin din. Pero pinag-uusapan natin dito, pag-ibig ni Jesus sa Ama. Bakit niya ibinigay yan? Upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Yan ang dahilan, salvation mga kapatid. Ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay sa krus. Huwag na nating haluan ng iba na kaya tayo nananampalataya kay Kristo para yumaman tayo, matupad ng mga pangarap natin at maging financially free.
tayo. Hindi yun pinag-uusapan sa Biblia. Ang pinag-uusapan sa Biblia sa pagkakasugo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak ay tungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yung iba, hinahaluan ng kung ano-ano eh. Kaya naliligaw yung mga tao eh. Nakakalimutan ng basic. Yung basic na importanteng fundamental na aral na kaya si Kristo ay naparito dito sa lupa para iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon o kapanahunan. Itong kasalukuyang masamang kapanahunan, mga kapatid, ay nakadistino ito sa galit ng Diyos sa araw ng paghukom para maligtas tayo mula ron. Ano na ngayon lahat yan, mga kapatid? Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, according to the will of our Father, of our God and Father. So yun ang kalooban ng Amang Diyos. Kaya nasabi natin, utos siya ng Diyos sa ating Panginoon Kristo. At ginawa niya yung kalooban, yung nais ng Diyos. Kaya dito ipinapakita, mga kapatid, yung pagkakababa, pagkakaiwan ng ating Panginoon Kristo. Iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit nang dahil sa pag-ibig niya sa Amang Diyos. So nakita niya, no? At bukod doon, mga kapatid, hindi lang dahil doon, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo, napatunayan na natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal din tayo ng ating Panginoon Kristo. Iniibig din tayo ng Panginoon Kristo. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tingnan nyo, dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya niya iniwan ang langit. Tingnan nyo, mga kapatid. Efeso 5:2. At yun ang dapat natin tularan. Dahil sabi rito, at lumakad kayo sa pag-ibig. Ibig sabihin ng lumakad, di ba? Mamuhay. Walk in love. Ibig sabihin, nagpapahiwatig yan na ang lahat ng ating gagawin ay hindi dapat nawawala ang pag-ibig. Ang pag-ibig na tinutukoy dito, hindi yung sexual love, kundi sa pagkakasulat nito sa wikang Grego ay agape. Agape yung pagkakasulat yan, mga kapatid. Hindi sexual love yan. Yan yung love na ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Silipin mo natin bilang review. Yan ang love na ipinaliwanag ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto 13. Minsan nadaanan na natin ito, dinetalye natin. Kaya babasahin lang natin sa Revised Tagalog Popular Version. Ito yung pag-ibig na agape. Pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin. Hindi mayabang, hindi mapagmataas, o hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yan yung agape kung tawagin. Yan yung pag-ibig na iginawad sa atin ng Diyos. Kaya sabi rito, lumakad kayo sa pag-ibig. Gaya ng pag-ibig, agape rin yan, pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. So ipinakikita dyan, mga kapatid, na sa ganyang kaparaanan, kagaya daw ni Kristo, tayo mamumuhay sa pag-ibig. Kung paano dahil sa pag-ibig, mga kapatid, pag-ibig ni Kristo sa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. So nakita niyo, no? Dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin, kaya nasabi natin ganyan. No? Sabi, gaya ni Kristo, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, ay ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Kaya siya nanaog mula sa langit at bumaba sa lupa dahil iniibig niya tayo. At inihandog tayo inandog niya ang kanyang sarili, no? Bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang idea riyan, mga kapatid, may allusyon yan doon sa ginagawa ng mga Israelita noong panahon na matandang tipan. Sa Old Testament kasi, mga kapatid, ang mga Israelita ay inutusan sa pamamagitan ni Moises, inutusan ng Diyos na magandog na mga alay na susunugin, mga burnt offering na mga hayop upang sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ngayon naman, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ay hindi na kailangan gawin ang magandog, mag-alay sa Diyos para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Alam niyo yung naganap sa Old Testament, larawan yun, anino yun.
anino shadow yun ng gaganapin ni Kristo. Hindi na natin kailangan ganapin, magkandog ng mga alay na hayop para sunugin, para mapatawad tayo, sapagkat inihandog na ni Jesus ang kanyang sarili. Ibinigay na niya ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So yan mga kapatid, yan ang nang dahil sa pag-ibig. Iniwan ang langit, iniwan ni Jesus ang langit nang dahil sa pag-ibig. Ano nakita natin dito mga kapatid? Dahil sa pag-ibig ng Amang Diyos sa sangkatauhan, iniwan ni Jesus ang langit, bumaba sa lupa para sagapin tayo. Dahil sa pag-ibig ni Jesus sa Ama, sinunod niya yung Ama. Kaya sinagip niya tayo. At dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin, kaya nakita natin ang lahat umikot sa pag-ibig. No wonder mga kapatid, ang pangunahing utos ng Diyos, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya pag-ibig ang pangunahin. Alam nyo, kahit malakas ang pananampalataya mo, kahit marami kang alam sa Biblia, pag nawala ang pag-ibig, baliwala lahat, di ba? Sabi ni Apostol Pablo. So yun, kailangan meron kang pananampalataya, meron kang pag-asa, at meron kang pag-ibig. At ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Sapagkat dyan na balot mga kapatid, ang ating kaligtasan. Ngayon mga kapatid, silipin natin ng madali ito. Marami na tayong alam dito. Ang mga paghihirap ni Kristo tungo sa kamatayan sa krus. Alam nyo, hindi lamang pisikal. Hindi na natin i-detalye masyadong pisikal na paghihirap na dinanas ni Kristo. Kasi marami naman nakadaig sa kanya kung tutuusin ng pisikal na kahirapan. Pero dito, kaya naman napakahirap para kay Jesus yung dinanas niyang kahirapan. Dahil hindi naman siya kasi tao. Wala naman kasi siyang kasalanan At galing siya sa maluwalhating kalagayan Yun yung nagpapahirap sa kanya So, hindi lamang pisikal na paghihirap ang dinanas ni Jesus. Naranasan niya, mga kapatid, ang emosyonal at espiritual na paghihirap, bunga ng ating kasalanan. Hindi naman niya kasalanan, kasalanan natin Kaya lalong bumibigat yan, mga kapatid Alam niyo, katulad nito, hindi pa siya na-aresto. Hindi pa nagaganap ang kanyang huling hapunan. Wala pa yung Last Supper. Patungo pa lang doon. Ay, nagulumihanan na ang kanyang kaluluwa. Anong ibig sabihin na nagulumihanan na bagabag na? Tingnan yun, sabi ng Panginoon Kristo mismo sa John 12:27. Wala pa yung huling hapunan dito Ngayon ay nagugulumihanan ng aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ko sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ko sa oras na ito. Nagugulumihanan na siya yan. Ano yung nagugulumihanan? Troubled. Sabi doon sa English. Ibig sabihin, nababagabag na siya. Nababagabag siya. Kaya sabi niya, ano aking sasabihin? Nasabi niya, Ama, iligtas mo ko sa oras na ito. Pero alam niya na dahil dito ay naparito ko sa oras na ito. Ibig sabihin, alam niya yung mission niya. Mission niya talagang mabitay siya sa krus Mapahirapan siya. Pagdating naman sa halamanan ng Getsemani, pagkatapos ng Last Supper, di ba? Nagpunta sila sa halamanan ng Getsemani. Sa tinatawag na yung panaghoy sa halamanan, yung agony, yung paghihirap, pagdurusa. Prayer pa lang ito, mga kapatid. Hindi pa siya nakakaranas ng physical violence dito. Sa Lucas 22:42. Kaya dito makikita natin malalim na emosyonal at espiritual na kahirapan ng kanyang nararamdaman. Bakit? Galing siya sa langit Wala naman siya kasalanan. Maluwalhati. Ang sarap-sarap ng buhay niya ron, di ba? Sabi niya sa kanyang prayer, Sabi niya sa Lucas 22:42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Yung kopa, yung paghihirap na ito. Gayon may wag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Nire-request pa niya, baka naman po pwedeng alisin na to. Alisin mo na yung paghihirap na ito, di ba? Pero hindi yung kalooban ko. Alam niya yung paghihirap niya Hirap na hirap siya sa kanyang kalooban. Sa tindi ng hirap niya, nangailangan pa na magsugo ang Diyos ng anghel para aliwin siya, para encourage siya, para palakasin siya. Dahil sa sumunod na talatan, sabi, nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Isipin nga ninyo mga kapatid kung gaano kabigat kay Jesus yung sandaling yun.
na nangailangan pa na magpakita sa kanya ang isang anghel para palakasin siya. Ibig sabihin matindi yung paghihirap niya sa kanyang kalooban nung siya'y papalapit na sa kamatayan. Papalapit na dahil yan yung gabing aarestuin na siya. At alam niya ang mga detalye na susunod kung ano mangyayari sa kanya. Sa sumunod na talata, ito matindi sa kanya. Bihira mangyari ito sa buhay ng tao. Sa kanyang matinding paghihirap, ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Nakita niyo mga kapatid, lumabas ang dugo na nakahalo sa kanyang pawis nang hindi pa siya nasusugatan. Meron tinatawag sa siyensya na hematohydrosis. Hematohydrosis. Ang hematohydrosis mga kapatid, ang tawag sa siyensya nung nangyari kay Kristo rito, na nahalo sa kanyang pawis ang dugo na tumulo sa lupa. Ang kanyang pawis na haluan ng dugo kaya naging gaya ng malalaking patak ng dugo. Bihira yung ganyan. I-search nyo sa internet. Totoo yan na merong nagaganap na ganyan. Pag masyadong tense na yung tao, talagang minsan mararanasan niya. Pero bihira ang record ng medical science. Pero merong record na ganyan. Sang-ayon kay Lucas, alam niyo ba si Lucas yung sumulat niyan? Ano siya? Physician. Doktor siya. Sang-ayon sa kanya, isang manggagamot yan, nangyari ito dahil, sabi niya, sa kanyang matinding paghihirap. Matindi yung kanyang paghihirap Nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis siya naging gaya ng malalaking patak ng dugo. Ibig sabihin yung pawis niya nahaluan ng dugo. Alam niyo mga kapatid, bakit nagkaganyan ng Panginoon sa Kristo? Bakit ganun katindi? Isipin na lang natin mga kapatid, kung tayo ang ilalagay sa kalagayan ng Panginoon sa Kristo. Isa kang Diyos na nagkatawang tao. Diyos ka nagkatawang tao ka. Kasama ka ng Amang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Iniwan mo ang langit at ang kaluwalhatian. Meron kang taglay na kapangyarihan. Nalalaman mo ang bawat detalye ng mga paghihirap na mangyayari sa iyo. Alam mo na mapapalo ka ng pamalo sa ulo. Alam ni Jesus yan. Papaluin ang kanyang ulo habang nakapatong sa kanya ang koronang tinik. Sipin nga ninyo yung naranasan niya. Malalatigo siya, alam niya. Yung latigo, hindi ordinaryong latigo. Latigo may mga matatalim na nakasabit sa mga lubid nun. Yung mga matatalim, mga ipin ng mga buto ng mga tupa. O kaya matutulis na bakal. Alam niyang mumurahin siya. Alam niyang duduraan siya. Lilibakin siya. Hahamakin siya samantalang kasama siya ng Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, na lumikha ng tao. Isipin nga ninyo, kung tayo lalagay doon, isang malaking insulto yan. Nalalaman mo ang bawat detalye ng gagawing paghihirap sa iyo. Alam ni Jesus ang lahat ng yan. Dahil alam niya ang mangyayari sa future. Sapagkat siya'y Diyos na may kapangyarihan. Alam niya ipapasan sa kanya ang kahoy na kung saan siya ipapako. At alam niya na mabibitin siya ng 3 oras sa krus bago siya mamatay. So nakita nyo, no? Talaga kapag ganyan, mga kapatid, ang kalagayan, talaga matindi ang paghihirap ng kanyang kalooban, at kung hindi ka matipuno, kung hindi ka physically na malakas, malamang himatayin ka na. At lakihin ka na sa puso sa pag-iisip pa lang ng mga bagay na yan, naranasan pa niya. Matipuno ang Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Ang edad niya, 30 plus lang. Nung panahon na yan, karpentero siya, malusog ang kanya katawan, sanay sa hirap. Kaya natagalan niya yan. Pero hindi yun Marami naman nakagawa nun. Ang mabigat nun, dati kang nasa maluwalhating kalagayan. Actually, may kapangyarihan pa rin siya nung panahon na yun, pero hindi niya nagamit. Hindi niya talaga ginamit. So yan mga kapatid, ang summary ng mga paghihirap ni Kristo tungo sa kamatayan. Meron pa mga emosyonal. Pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga apostol, si Judas Iscariote. Hindi na natin kailangan talatarya, no? Tapos, siya'y iniwan ng lahat ng kanyang mga disipulo, lahat ng mga apostol niya nawala nang siya ay arestuin sa halamanan ng Getsemani. Nagpulasan lahat So, pero pang pinakamabigat na naranasan niya. Eto mga kapatid, ang isa sa pinakamabigat marahil sa sobrang hirap
at sakit na dinaanan ng Panginoon Kristo. Iniwan niya ang langit nang dahil sa pag-ibig, naranasan niya, mga kapatid, ang sobrang hirap at sakit na pinagdaanan ni Jesus ay nabanggit niya mga salitang ito. Ito mabigat, mga kapatid. Naramdaman niya na ano, sabi rito, at nang malapit na ang oras na ikasyam, alas 3 yan, mga kapatid. Malapit na ang 3 o'clock, 12 o'clock, 12 p.m., 12 noon, nung siya ipako sa krus. Magtatatlong oras na, minuto na lang yan. At nang malapit na ang oras ng ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nakita niya, no? Naramdaman ng Panginoon Kristo yan. Malapit na mamatay si Jesus diyan. Totoo ba na pinabayaan ng Diyos ang Panginoon Kristo ng pagkakataon na yon? Totoo yan, mga kapatid. Kasi kung hindi totoo yan, bakit niya sasabihin yan? Dahil yan ang naramdaman niya. Pinabayaan siya ng Diyos noong mga sandaling yon. Pero bakit ba siya pinabayaan? Pinabayaan siya ng Diyos hindi dahil sa sarili niyang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan o kasamaan ng sanlibutan. Kaya pinabayaan siya ng Diyos. Pinabayaan ng Diyos na mamatay si Kristo dahil di sa pag-ibig ng Ama. Kinakailangan mamatay si Jesus. Si Kristo ng mga sandaling yun na pako sa krus ay dala-dala niya ang kasamaan nating lahat. Tandaan niya yan, mga kapatid. Kaya siya napako sa krus dahil sa kasamaan natin lahat. Hindi ang kanyang sariling kasamaan dahil wala naman siyang anumang pagkakasala. Na mga sandaling napako si Kristo sa krus, nakabitin siya riyan, ay wari bagang nakikita ng Diyos ay hindi si Jesus na kanyang tanging anak, kundi ang kasamaan nating lahat. Sabi nga sa Isaias, no, sa bahagi ng propesiya tungkol sa darating na Mesyas, ilang daang taon bago nangyari yan, sinulat na ni Isaias, ang sabi, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumiis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Pasan-pasan ni Jesus ang kasamaan ng lahat ng mga tao sa mundo nung panahon, nung mga sandaling nakapako siya sa krus. At sa 2 Korinto pa, sabi, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan para sa kapakinabangan natin yan, mga kapatid. Ginawa ng Diyos siya, si Jesus, na may kasalanan, na hindi nakakilala ng kasalanan. Wala namang kasalanan, pero ginawa ng Diyos na kasalanan, na may kasalanan si Jesus. Para daw sa kapakanan natin lahat. Bakit? Upang sa Kanya'y tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ano ba ibig sabihin na that we might become the righteousness of God in Him, upang sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang ibig sabihin niya ni maging karapat dapat tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. So yan, mga kapatid, totoong iniwan siya ng Diyos ng mga pagkakataong yan, sapagkat nasa Kanya ang kasalanan nating lahat. At bukod dyan, mga kapatid, yan yung salitang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay bilang katuparan na rin yan nang nakasulat sa propesiya sa awit 22, verse 1 na nagsasabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? Alam niyo yung awit 22? Yan ang kung tawagin ng mga Bible scholars na Messianic Psalm. Ibig sabihin ay may kaugnayan yan sa Mesyas. Sapagkat dyan nakasulat ang mga propesiya tungkol sa magaganap sa Mesyas na si Kristo habang siya'y nakapako sa krus. At isa yan, nasasabihin niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So propesiya yan, mga kapatid, yung binanggit ng ating Panginoon Kristo. So yan po, mga kapatid, nakita niyo, no, matindi yung paghihirap ni Kristo tungo sa kamatayan sa krus. Pero naganap yan, iniwan niya ang langit ng dahil sa pag-ibig. Kaya mga kapatid, sa ating aral mensahe, sariwain natin ang pag-ibig ng Diyos. Lahat ng yan, pag-ibig, nagsimula sa Amang Diyos.
Kay Kristo, inibig tayo. Ito mga kapatid, alam natin to eh. Huwag natin kakalimutan ito. Huwag yung puro mga material na bagay na lang ang ating iniisip patungkol sa Diyos. Aasenso ka, gagaling ka sa sakit mo, magtatagumpay ka sa negosyo mo. Claim, claim, claim. Mga nababasa natin sa Facebook. I-claim mo yan, i-claim mo yan. Hindi ganun yan. Si Kristo na parito mga kapatid para sa kaligtasan natin. Dahil sa pag-ibig. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo yung talatang yan, the greatest Bible text, kung tawagin na iba eh. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak, para kapag tayo sumampalataya, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, sabi ng iba, unconditional daw ang pag-ibig ng Diyos. Unconditional. Alam niyo, wala naman sa Biblia na unconditional ang pag-ibig ng Diyos eh. Maski sa talatang yan, may nabasa ba tayo na walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos? Inibig tayo ng Diyos, pero mga kapatid, sino ang maliligtas dyan? Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Yung mga sasampalataya ang hindi mapapahamak. Okay, inibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Inaalok niya yan sa lahat. Pero pag hindi ka sumampalataya, mapapahamak ka at hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo kasi mga kapatid, yung salitang unconditional love of God, bukod sa wala sa Biblia, ay inaabuso pa ng marami yan. Ang lakas ng loob na gumawa ng kasalanan dahil unconditional daw ang pag-ibig ng Diyos. No matter what, mahal ka ng Diyos. Anong no matter what, mahal ka ng Diyos? Hindi. Sapagkat depende yan. Dito lang sa talatang ito, mga kapatid. Pag hindi ka sumampalataya, hindi ka kasama sa magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka kasama sa hindi mapapahamak. Tingnan nyo ba, tuloy pa natin. Sa 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ano yan? Kailan natupad yan? Natutupad ngayon yan. At tinutukoy dyan, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, yung unang pagparito ni Jesus. Dahil alam natin, sa susunod na pabalik si Jesus, sa susunod na paririto si Jesus, hindi na ganyan ang sitwasyon. Paghuhukom na. Di ba? Yan mga kapatid. Sa unang pagparito ni Jesus, hindi siya naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pero sa muling pagparito ni Jesus, hatulan na niya ang sanlibutan. Di ba? Ganun ang kasaysayan na sinasabi sa Biblia, sa Revelation at sa maraming talata ng Biblia. Ngunit alam naman natin, mga kapatid, ang katotohanan na hindi naman lahat tumanggap kay Kristo. Kaya yung sumunod na talata, may warning. Ito warning. Kaya dito makita natin na hindi walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. May kondisyon. Ang sabi rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan o hindi ka hatulan. Ano yung hatulan dyan? Condemn. Pag sinabing condemn, mapapahama ka talaga. Hindi lang judgment, no? Kundi mapapahama ka. Hindi ka na mapapahama kapag sumasampalataya ka kay Kristo. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Condemned, but he who does not believe is condemned already. Ibig sabihin, nakondena ka na. Hindi pa dumarating ang huling pag-uukom, kinukundena ka na. Bakit? Hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Kondisyon yan, di ba? Pag hindi ka nanampalataya kay Kristo, makukundena ka sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Sapagkat hindi siya sumampalataya, nailipat ko, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, alagaan natin ang pananampalataya natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Huwag natin pababayaan, huwag natin bibitiwan ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Stick lang tayo sa Biblia. Mag-ingat tayo sa mga maling turo. At sa uling talata, mga kapatid, sabi rito sa John 14:23, tingnan nyo, kailangan condition, may condition para tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Mahal mo si Jesus, tuparin mo ang kanyang salita.
Pag sinasabi mong I love you, Jesus, at hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi mo mahal si Kristo. Bakit? Hindi mo matutupad ang kanyang salita Dahil hindi ka naman naniniwala sa salita niya Kaya importante mga kapatid, Biblia. Dapat ang isang Kristiyano ay naniniwala sa Biblia dahil dyan nakasulat ang salita ni Kristo. Nakita niyo, no? Hindi pwedeng Jesus, Jesus lang, na walang Bible. Paano matutupad ang salita ni Kristo kung in the first place ay hindi ka naniniwala sa salita ni Kristo na nakasulat sa Biblia? At ang sabi pa rito, ano mangyayari sa atin kapag tinutupad natin? Kaya conditional, di ba? Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin at ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama. Kailan ka mamahalin ng aking ama? Sabi ni Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, tinutupad niya ang kanyang salita. Sa mga kapatid, kapag hindi mo minamahal si Jesus at hindi mo tinutupad ang salita ni Jesus, ay hindi mangyayari. Siya yung naka-highlight ngayon na siya'y mamahalin ng aking ama. Ibig sabihin, hindi ka mamahalin ng Diyos. Bakit? Suwail ka Hindi mo tinutupad Nakita niyo, no, mga kapatid? At kami, ito pa pangako, at kami lalapit sa Kanya. At kami gagawa ng tahanang kasama Niya. Hindi naman literal yan na gagawin kang bahay, Kundi pinapakita lang dyan, mga kapatid, na magkakaroon tayo ng malalim at malapit na relasyon kay Jesus at sa amang Diyos. Ang presensya ng Diyos at ni Jesus ay mananahan sa ating puso at buhay. Pero paano mangyayari ito? Ang sabi ng talata, kung tayo ay nagmamahal kay Jesus, kung tutuparin natin ang kanyang salita. So yan, para masakop tayo sa ginawa ni Jesus, na iniwan niya ang langit ng dahil sa pag-ibig, ibigin din natin ang Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga salita. Hanggang dyan mga kapatid, naway nakatulong ito sa atin para lalo tayong manalig, pangalagaan ang ating pananalig, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.